Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, June 17, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. So help me God. So help me God. Congratulations, sir. Thank you. Senator Sherwin Gatchalian iniluklok bilang Senate President sa special session ng Kongreso. Pagkalunod ng Ateneo Varsity Athletes, hindi aksidente ayon sa CIDG. Pangulong Marcos dumating na sa Russia para sa pulong kay Russian President Vladimir Putin. MRT3 Management, pinagpapaliwanag ni Transport Secretary Giovanni Lopez sa technical glitch ngayong morning rush hour. Mga pasahero apektado. At sa showbiz, kanta ni Taylor Swift na I Knew It, I Knew You sa Toy Story 5, number 1 sa Billboard Hot 100. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Formal nang nanumpa ngayong Miyerkules bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian sa bisa ng quorum o boto ng 13 senador. Sa special session na isinagawa na ihalal na rin ang iba pang heads ng mga komite. Habang may mensahe naman ang majority bloc sa bagong minority senators. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohano. So help me God. So help me God. Cayetano out, Gatchalian in. Matapos ang ilang linggong gulo sa Senate leadership, opisyal nang inihalal bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian ngayong Miyerkules sa unang special session ng Senado. Sa pagsisimula ng sesyon, agad na inihayag ni Senator Juan Miguel Zubiri ang paghahalal sa Senate presidency kung saan niya ni-nominate si Gatchalian. Throughout his public service career as member of the House of Representatives, as mayor of Valenzuela City, and as senator, he has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic. Ayon kay Zubiri, liderato ni Gatchalian ang kailangan ng Senado, lalo ngayon na divided aniya ang mga senador. I have every confidence that as Senate President, he'll be able to set the institution back on the right path, guided by the highest standards of service, integrity, and morality. Walang tumutol dito at agad na nanumpa si Gatchalian kasama ang inang si Pastor D. Gatchalian at pamangkin na si Lexie Gatchalian. Ilang sandali bago ang Senate Special Session, una nang inihayag ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang social media page ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Aniya ay iwan niya man ang posisyon bilang SP, mananatili aniya siyang PS o Public Servant. Pinasalamatan naman niya ang kanyang mga kaalyado, kabilang si Senator Rodante Marcoleta at ang ngayon nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Naiintindihan niya rin aniya ang paglipat ng ibang mga senador sa majority at wala naman umanong samaan ng loob. Si Cayetano ngayon ang Senate Minority Leader. Naging posible ang palitan ng liderato sa Senado matapos sumama ni Senator Joel Villanueva sa majority bloc at opisyal na maging 13 senador para magkaroon ng quorum. We have 13 members already. Senator Joel is with us. Pinasalamatan naman ng mga senador ang dating Cayetano bloc na sina Senators Villanueva at Chis Escudero para aniya sa pagtugon sa kanilang tungkulin. I think I will be remiss of my duty and responsibility as a senator, colleague, and friend if I didn't thank and commend our two distinguished colleagues, Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva, for responding to their higher calling for this chamber. Very happy to be back to work. Kaya nagpapasalamat din ako kay Senator Joel Villanueva for joining us in
putting the household of the Senate back in order. Inihalal din bilang Senate President pro tempore si Senator Vicente Tito Soto III at Senate Majority Leader naman si Subiri. Tatayong Deputy Majority Floor Leaders naman sina Senators J.V. Ejercito at Villanueva. Kompleto na rin ang mga magsisilbing Senate Committee Heads kung saan balik bilang Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chair si Senator Kiko Pangilinan. Committee on Health and Demography Chairperson si Senator Risa Ontiveros at Committee on Higher, Technical and Vocational Education si Villanueva. Habang si Senator Erwin Tulfo pa rin ang mamumuno sa lehitimong Senate Blue Ribbon Committee at Vice Chair si Lacson na voluntaryong binitawan ang BRC chairmanship. I am tired of losing old friends and creating new enemies. There are other colleagues who are equally, if not more qualified than this humble representation to take on the job. Hinikayat din ng majority bloc ang iba pang mga senador na balik trabaho na, lalo ngayon na maraming isyo ang dapat tugunan ng mga mambabatas. Sa espesyal na sesyon kasing isinagawa Miyerkules ng umaga, ni isang senador mula Cayetano Bloc walang dumalo. Magtrabaho na tayo. Hindi tayo magbangayan. Wala nang away. Most of the senators sa minority, I know for a fact that some of them are decent, level-minded senators. So they'll come to the senses na kaya makamove on na rin tayo, alang-alang sa taong bayan, pagtrabaho na. Nang tanungin naman si Senator Bongo sa kanyang pagliban sa special session. Nandito naman ako ngayon. Nandito na po ako ngayon sa Commission on Appointments. Yun po natanggap kong invitations. Gayunpaman, nagpaabot ng pagbati at pagtanggap ang ilang miyembro ng minority kay Gatchalian. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Kinumpirma ng Commission on Appointments ang ad interim appointments ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines, maging ang 85 foreign service officials ng Department of Foreign Affairs. Muling humarap ang mga AFP generals at DFA officials sa CA sa isang espesyal na sesyon matapos maantala ang kanilang kumpirmasyon dahil sa naging alitan sa liderato ng Senado. Sa pagdinig, kinukwestiyon pa ni Senator Rodante Marcoleta kung pasok pa ba sa batas ang promosyon ng 5 AFP generals dahil mas mababa na sa isang taon ang nalalabing nilang aktibong serbisyo. Pero giit ni Senator Panfilo Ping Lacson, resubmission lang ng naunang ad interim appointments ang nangyari at itinuring ang espesyal na sesyon bilang pagpapatuloy ng regular na session ng Kongreso. Dagdag ni Lacson, hindi dapat maparusahan ng mga general dahil hindi nila kasalanan ng pagkaantala ng kanilang kumpirmasyon. Mariing itinatanggi ni Congressman Sandro Marcos ang paratang ng 18 self-confessed bagmen. Nakabilang siya sa umano'y tumanggap ng mali-maletang ng milyong-pilyong pisong kickback mula sa flood control projects. Sinagot din ng kongresista ang alegasyong walang pondo ang General Santos matapos ang malawakang lindol noong isang linggo. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. Ibinasura ni House Majority Leader Sandro Marcos ang mga paratang ng 18 self-confessed bagmen na siya ay tumanggap umano ng mga maletang may milyong-milyong pisong kickback mula sa flood control projects. Aniya, hindi na siya nagulat sa pagdawit sa kanya, gayon din sa iba pang mambabatas. Biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. Nang tanungin kung may plano siyang maghain ng kaso laban sa 18 tinaguriang Maleta Boys na nagpakilalang dating tauhan ni former Congressman Saldico, is it really worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. It's really not. We're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho natin. Sa ibang issue, tinanong din si Marcos kaugnay sa aligasyong walang natanggap na pondo ang General Santos City para sa maintenance at operating expenses matapos ang mapaminsalang lindol noong isang linggo. Parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either. That's impossible. Saan mo yan narinig? Ipa-verify mo muna dapat.
Giit ng kongresista, hindi maaaring ma-zero budget ang isang lokal na pamahalaan dahil nakalaan ng pondo para sa pang-araw-araw na operasyon ng gobyerno. Hindi, tinatanong kita, di ba? As journalists, it's also our responsibility to verify the information that comes to us before we ask those who are being interviewed. Aniya, mismong si House Speaker Bogie D ay tumungo sa lugar ng mga apektado ng lindol at personal na nagpaabot ng tulong, lalo na sa General Santos City. Patuloy din ani ang pakikipag-ugnayan nila sa mga mambabatas sa mga distritong apektado ng lindol para sa relief and recovery efforts. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagpahayag ng matinding pagkadismaya si DPWH Secretary Vince Dizon matapos makitang 17% pa lang ang nakukumpletong flood control project malapit sa Philippine General Hospital sa Maynila sa kabila ng pag-uumpisa nito noong December 2024. Ayon kay Dizon, maaaring ipakansela ang kontrata kung hindi mapapabilis ng kontratista ang ginagawang proyekto. Kinwestiyon din ng kalihim ang umano'y kaugnayan ng kontratista sa mga taong konektado kay dating Congressman Zaldico. Giit ng kalihim, ang mga pasyente at ang publiko ang nagsasuffer dahil sa pagkaantala nito. Kapatid ni Zaldico. I think yun yung current Vice Governor ng Albat. Yung si Farida Ko. Kaya FS Ko. Our people don't deserve this. Sabi nga ni Pangulo, our people deserve better than this. Hospital to, PGH to eh. Kaya sinasabihan ko yung kontratista, sabi ko, nakikita mo ba yung mga tao dito? Hindi ka ba, wala ka man nga magasakit? Yung delay na kinokos mo, yung hirap na kinokos mo dito sa mga pasyente dito. Sinabi ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na hindi maituturing na aksidente ang ikinamatay ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay CIDG, Director Major General Robert Morico II, tinitingnan na ng mga investigador ang posibleng pagsasampa ng kasong homicide o paglabag sa anti-hazing law laban sa mga posibleng may pananagutan. Lumabas din sa investigasyon na mapanganib ang kondisyon ng dagat at hindi angkop ang panahon at lakas ng alon para sa mga hindi marunong lumangoy. Samantala, naglabas na rin ang CIDG ng panibagong subpoena kay dating Ateneo head coach Tab Baldwin at sa iba pang mga coach kasabayan ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Pero ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, hindi pagbabawalan sa paglipad ang ILGO, kundi isang mekanismo lamang para mabantayan kung susubukan ng mga nasasangkot na lumabas ng Pilipinas habang isinasagawa ang investigasyon. Sinabi rin ng DOJ na hindi pa kailangan ang precautionary hold departure order sa ngayon. There are two direction that we're, yung pinupuntahan namin. It's either homicide or racing po. Yung pinagdala ng mga estudyante was already away from the eyes ng coaching staff. Basically, kaya that's the difficulty here. Wala na rin po nakatirang mga tao doon. We ask the public to allow our law enforcement agencies to do their work and to refrain from speculation while the evidence is being gathered. Pag hinatid mo yung anak mo sa school, pumapasok yung substitute parental authority. Diba? At dito papasok yung obligasyon at responsibilidad ng school authorities. Curricular man o non-extracurricular yung activities. Pinagpapaliwanag ng Department of Transportation ang pamunuan ng MRT-3 at ang maintenance provider nitong Sumitomo Corporation matapos ang aberyang nagdulot ng pagkaantala sa biyahe ng libo-libong pasahero sa kasagsagan ng rush hour Miyerkules ng umaga. Inatasan ni Transport Secretary Giovanni Lopez si MRT-3 General Manager Michael Capati na maghain ng detalyadong paliwanag sa loob ng 24 na oras kung bakit hindi siya dapat mapatawan ng administratibong parusa. Nangyari ang aberya bandang alas 5:30 sa pagitan ng Buendia at Guadalupe stations. Bago na ibalik sa normal ang operasyon, mag-aalas 7 ng umaga. Iniutos din ng kalihim na maglabas ng show cause order laban sa Sumitomo at mga consultant nito para ipaliwanag ang sanhi ng insidente.
Bilang agarang tulong sa mga naabalang commuter, ipinag-utos din ng DOTR ang libreng sakay sa MRT-3 sa nalalabing bahagi ng araw. Ayon sa ahensya, sasagutin ng Sumitomo ang gastos sa buong araw. Lumalabas na si Senator Francis Cheese Escudero ang nangungunang kandidato ng Senate Majority Bloc bilang presiding officer sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, nagkasundo ang mayorya na ihalal si Escudero kung muling magkukonvene ng Senado bilang impeachment court. Paliwanag ni Lacson na nakabatay ang pasya sa karanasan ni Escudero bilang abogado at sa kanyang pamumuno sa mga naunang paglilitis sa impeachment. Gayunpaman, binigyan diin niya na hindi pa pinalang desisyon at maaari pa itong magbago. Samantala, sinabi naman ni Senator Riza Ontiveros na pagpapasyahan pa rin ito ng Senate Impeachment Court. Nauna namang inihayag ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian na sina Cheese Escudero at Senator Kiko Pangilinan ang kabilang sa mga isinasaalang-alang para sa posisyon dahil pareho silang mga abogado. Sa ilalim ng binagong alituntunin ng Senado, hindi na automatikong ang Senate President ang magsisilbing presiding officer at sa halip, maaaring maihalal ang sinumang senador sa pamamagitan ng mayoryang boto ng kapulungan. Nakatakdang gawin ng pre-trial conference ngayong Huwebes habang inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa July 6. Hindi pinalagpas ng ating boxing champion na si Manny Pacquiao ang pagkakataong batiin si Jordan Clarkson bilang kauna-unahang Filipino-American na naging NBA champion. Sa IG post ni Steve Humalon, makikita ang maiksing video call ng dalawang kampyon. Maririnig rin si Pacman na nagsabing congrats at I'm happy for you, bro. Itong weekend, nasungkit ng New York Knicks kasama ang shooting guard nito na si Clarkson ang unang NBA title ng koponan sa mahigit 50 taon. Susunod, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dumating na sa Russia para sa pulong kay Russian President Vladimir Putin. At Chinese floating platform sa Bajo de Masinloc, kinumpirmang inalis na ayon sa NTF-WPS. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z. Nakalapag na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kazan, Russia para pangunahan ang ASEAN-Russia Commemorative Summit at makapulong si Russian President Vladimir Putin. Target ng Pilipinas na mapalakas ang kooperasyon nito sa Russia pagdating sa energy security at food security. Tinitingnan rin ang pagpapalakas ng labor agreements upang mabigyan ng proteksyon at dagdag serbisyo ang lumalaking komunidad ng mga overseas Filipinos doon. Kasama sa plano ang posibleng pagbubukas ng Pilipinas ng Migrant Workers Office sa Moscow para sa mahigit 15,000 na mga Pinoy na nasa Russia. Ito ang unang pagkakataon na nakabisita si PBBM sa Russia. This summit also comes at a particularly meaningful moment. This year, the Philippines and Russia commemorate 50 years of diplomatic relations. For over 5 decades, our bilateral ties have steadily deepened across trade, education, culture, agriculture, energy, science, and above all, through the sustained bonds between our people. We look forward to building on these foundations and opening new avenues of cooperation for the future. Binigyan ng Department of Environment and Natural Resources ng 5 araw si Davao City Mayor Baste Duterte para magpaliwanag sa kanyang naging utos na gawing pansamantalang tapunan ng basura ang harap ng tanggapan ng DNR sa Lanang, Davao City. Kasunod yan ng pagpapasara ng DNR sa sanitary landfill ng lungsod matapos ang nakamamatay na pagguho ng basura na ikinasawi ng 2 individual. Samantala, makalipas naman ng 3 buwan mula nang bisitahin ng DPWH, napapakinabangan na ng mga residente ang bagong temporary steel bridge na nagdurugtong sa Barangay Bangan Oda at Barangay San Juan sa bayan ng Agno, Pangasinan. Layunin ng proyekto na mapabilis ang pagbibiyahe sa pagitan ng 2 barangay at mapadali
ang pagpunta ng mga residente sa mga karatig bayan. Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na inalis na ang Chinese floating platform na naunang na-monitor sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa NTF-WTS, napatunayan ang pag-alis ng estruktura matapos ang mga maritime patrol at monitoring operations ngayong Miyerkules. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, binaklas ang platform at ikinarga ito sa isang Chinese research vessel na umalis na sa Bajo de Masinloc. Nananawagan din si Tariela sa Chinese Embassy na ilabas ang mga datos na nakalap mula sa sinasabi nitong temporary research facility para mapatunayang para nga ito sa pangangalaga ng kapaligiran. Samantala, iginiit ng NCFWPS na nananatiling bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Tiniyak naman na nagpapatuloy ang regular na maritime patrols para igiit ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nakalabas sa lugar ng US Navy blockade sa Gulf ang ilang Iranian crude oil tankers, partikular na sa lugar ng Strait of Hormuz, ayon sa oil monitoring website na Tanker Trackers. Base sa tracking data at satellite images, dalawang napakalaking tanker ng National Iranian Tanker Company na Diona at Hero 2 ang nakalusot na may dalang pinagsamang 3.8 million na bariles ng Iranian crude oil. Ito ang unang pag-export ng Iran ng krudo sa loob ng halos 2 buwan. Kasunod dito, inihayag din ng website na may ikatlong NITC tanker na nakalabas din sa blockade area na may dalang tinatayang 1 milyong bariles ng crude oil. Nangyari ang mga paggalaw sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at US at ng mahigpit na pagbabantay sa mga pag-export ng langis sa rehiyon. Umusad na sa round of 16 ng WTA 500 Berlin Tennis Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos talunin ng Croatian player na si Donna Vekic 7-5, 6-4 sa Steffi Graf Center Court. Ipinakita ng world's number 35 na si Ayala ang matibay na laro sa huling bahagi ng match para masungkit ang straight sets na panalo. Nagpapatuloy naman ang matinding kampanya ni Ayala sa grass court season habang haharap siya sa susunod na hamon sa round of 16 ng torneo. Congrats at laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik sa showbiz, Taylor Swift song na I Knew It, I Knew You sa Toy Story 5, number 1 sa Billboard Hot 100. At sa GV, Hello Vlog, paano nga ba ipakilala ang family para sa mas maraming followers? Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Bumulusok sa number 1 ng Billboard Hot 100 ang bagong awitin ni Taylor Swift na I Knew It, I Knew You, nakasama sa soundtrack ng Toy Story 5. Ito na ang ika-15. Take note po mga ka-A-to-Z, 15 times na nag-number 1 hit si Swift sa Billboard Hot 100. Kaya siya na ngayon ang may ikatlo sa pinakamaraming number 1 song sa kasaysayan ng chart, kasunod ng The Beatles at ni Mariah Carey. Kasaysayan din ang nagawa ng kanyang awitin dahil ito pa lang ang ikatlong number 1 hit mula sa isang animated Disney film at kauna-unahan mula sa Pixar. Ayon sa Billboard, nakapagtala ang kanta ng mahigit 27 million streams sa USA at halos 47 million radio audience impressions. Nasa 87,000 copies naman sa unang linggo pa lang nito. Nagtala rin ito ng bagong record sa Spotify bilang pinakamataas na stream sa isang araw para sa isang country song ng isang female artist. Ibinahagi naman ni Swift na espesyal ang pagsulat niya ng awit para sa karakter na si Jessie ng Toy Story.
Nasa vlogging era na nga tayo at syempre ang payo para makakuha ng maraming followers sa social media, dapat maging natural. Paano nga ba mag-vlog kung ipapakilala ang pamilya sa mga follower? Panoorin. Ako si Peppa. Ang kapatid kong bida-bida, ang nanay kong chismosa, at ang lasenggero kong ama. Ara naman ang bida-bida, draw. Arao. I hope that's a joke. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa manunulat na si Warren Bennis. Ang sabi niya, ang tunay na pamumuno ay ang kakayahang gawing katotohanan ang pangarap sa hinaharap. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.